Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Cancer at yung mga bago po nating mga viewers. Bago po ang lahat, gusto ko lang po magpasalamat sa mga tao po, ay mga viewers ko po, subscribers na nagpahatid po ng kanilang pagdamay at condolences po sa aming pamilya. Maraming pong salamat. Ngayon, ang gagawin po natin ay i-update natin kung ano yung para sa third and fourth quarter of the year, kung ano yung mababasa po natin para sa iyo, Cancer. Pero bago lahat, tignan natin kung ano yung pinaka-general message para sa iyo sa third and fourth quarter. We have Archangel Raphael, Dragonfly, and Letting Go. Okay, so ang sinasabi dito is, of course, Archangel Raphael is all about the provider of healing for mind, body, and spirit. So, kung kayo ay humihingi ng paggaling sa inyong katawan, pag-iisip, at kaluluwa, si Archangel Raphael po ang yung tatawagin at maghingi po ng tulong at dasal. Dragonfly is live life to the fullest. Okay? So, mabuhay ka ng alam mo yun, walang pag-holds bar o enjoy mo lang ang life. In other words, enjoy life. Cancer. And then letting go is, of course, learn to let go. So, kung meron ka man dapat na alsin, i-delete, itapon, iiwan, kalimutan, gawin na natin yan ngayon. Okay? So, parang hinihiling na ng pagkakataon na mangyari na ito. So, ito yung tatlong bagay na dapat muna sa isip, sa na titirang kalahati na taon, no? As a guide. So, tingnan natin, Cancer, kung ano yung para sa third and fourth quarter mo. We have the Five of Pentacles, the Magician, the Seven of Cups, the Page of Wands, the Four of Wands, the Seven of Swords. Okay, Cancer. So, umpisa muna natin yung money, work, at saka yung career. Sa third quarter is July, August, September. Okay, so yung July, para sa trabaho is, pakiramdam mo parang hindi ka masyadong nabibigyan ng importansya sa iyong work. No, parang baliwala ka lang. You are not really given that recognition sa mga ginagawa mo o yung mga outputs mo, no? Yung pakiramdam mo is parang naisasantabi ka lang, no, sa lahat-lahat ng mga bagay na na-achieve mo na o nagawa mo na. Walang masyadong, hindi ka pansinin, kumbaga. Hindi ka pansinin, no? Hindi ka binibigyan ng nararapat na atensyon ng iyong boss o ng management. Ito yun ang July. Pagdating ng August,
sabi mo, hindi, teka muna. Nasa akin naman lahat eh. No? When you made your self-evaluation, Cancer, na-realize mo na nasa akin naman lahat eh. Ng katangian para ako maging successful. No, binigay sa akin to ni God. So, bakit nga ba ako hindi, bakit ako hindi binibigyan ng nararapat na appreciation sa aking hard work? Hindi man lang ako makatanggap ng increase ng sahod. O hindi ako bigyan. Hindi man lang magsabi ng thank you yung boss ko o job well done sa akin. Samantalang alam ko nung tama yung ginagawa ko, magaling ako, nag-exert ako ng effort, hindi ako nagle-late. Yung mga ganong bagay ba. So yung August is really like an eye-opening to you. Nabuksan ng iyong mga mata, nagkaroon ka ng realization na hep. Teka muna, magaling ako eh. Bakit mo ako ginaganito? Diba? September. Ngayon nag-isip ka na. Dahil na-realize mo kung sino ka, anong capabilities mo. Isip ka na ngayon, ano pa bang ibang options ko? Ano pa yung pwede kong ibang gawin? May iba pa bang akong work na pwede kong pasukan? Ibang company? Mag-apply na kaya ako? Now you are thinking of transferring or maybe sabihin natin, ano pa ba yung meron ako dyan? Apart from this sa ginagawa ko ngayon. Marami pa yan eh, di ba? Marami pa akong pwedeng pagpilian. Alam ko yan, marami pa akong pwedeng pagpilian. Kaya, yung third quarter is really more of you work hard, you realize something, and now you're really thinking, what else can I do? Ano pa yung pwede kong gawin? This is more of really getting into yourself and really, kung gaba parang ngayon iniisip mo na, ano na ba? Ano na yung gagawin ko next move? Hindi pwedeng palaging ganito. Okay? Yung fourth quarter mo, which is October, November, December, so, there will be a message na matatanggap mo. Maybe from another company, or maybe from another department, but definitely may matatanggap ka na message. This is just parang a beginner, a small message lang. But eventually, pagdating ng November, you see yourself to be parang okay to yung natanggap kong offer or message or maybe an email or an invitation, something like that. Kasi parang nakikita mo na ba may future to, mukhang okay, may potential sa akin, So iniisip mo tong November, you find it to be very promising yung pasok ng November because of the message you got no October. Pagdating ng December, I'm sorry to say, Cancer, parang niloloko ka lang nito eh. Hindi niya meant yung message na to. Okay? So, kung gaba parang mag-ingat ka, be careful. Maybe what you thought was to be something promising, maybe not. Baka hindi. Okay, something na talagang hindi mo akalain na parang false pala to. Baka pagsisinan ko lang. Kung gaba parang this is letting you know exactly na mag-ingat ka lang. Mag-ingat ka lang. Okay? Pagdating sa
Sabihin, kung ano may nakikita mo rito sa November, just do more research bago ka mag-oo, kasi baka ma-disappoint ka lang. Okay? Baka ma-disappoint ka lang. Now, pagdating sa love life, Cancer, okay, July, again, yung pakiramdam mo is parang hindi ka hindi ka pinapansin ng person mo o yung ka-relationship mo, hindi ka binibigyan ng tamang love and attention. You feel that you are just being an option, parang panakitbutas ka lang. No, pag gusto lang niya, tsaka lang siya makikipagkita sa'yo o kontakin ka niya, etc. Okay? Pagdating ng August, sabi mo, no, hindi na pwedeng ganito palagi tayo. You will be very honest with your person and tell your person na, hindi mo to dapat ginagawa sa akin. I know myself. I know my value. I know my worth. Kaya, either you give me that love and attention that I deserve, or maghiwalay na lang tayo. Kasi, pagpasok ng September, you're really looking into other options. No? May tingin ka na sa iba. Hindi na siya. Kasi na-realize mo na this person is not really the one for you. Hindi siyang tamang-tama. Hindi siya ang tamang tao para sa'yo. Kaya, again, yung realization ba na hindi itong tao na to para sa'yo is something na talagang an eye-opener nga para sa'yo itong third quarter. Now, pagdating ng fourth quarter, October, November, December, you will receive a message, no? Something very passionate from someone na may intriga ka. You will feel something na parang talaga, may gusto siya sa akin. Parang ganun yung dating. And somehow, things I think will develop kasi you find, pagdating ng November, itong person na to be, may potential na maging kayo. No? Na gusto mo siya, you find this person to be okay, parang nakikita mo na, pwedeng maging kami, ganun. No? November. But sabi ko nga, same with the career. You have to be very careful. Kasi baka may ma-discover ka sa December na ikasasakit lang ng puso mo. Na nakita mo na nagsisinungaling siya. Okay? So maybe sabihin natin na baka married na siya. Baka married na siya. Okay? Kasi andito yung Four of Wands eh. Four of Wands is something to do with proposal or marriage. So possible that the person might be lying about yung kanyang status. No? So pwedeng married na siya, kaya nagsisinungaling siya. No? So be very careful, Cancer, kung itong tao na to, before you give in, make sure na kilala mo na to. Do your research, alamin mo kung ano ba talagang civil status nito. Kung alam mo yung tipong pinaglalaroan ka lang, alamin mo kasi para hindi ka masaktan. Kasi yung December is really something na talagang more of a deception. Pangloloko. Panglilinlang. Pagsisinungaling. Okay? So you be very careful with this energy. Parang this is telling you to know first the person. Itong person na mag-offer sa'yo ng message or ng passion, no? This is more of being fun, passionate,
maybe something to do with, sex or something like that. So, kasi hindi pa siya cups, no? Hindi pa siya pagmamahal. It's just something very passionate. So, you be very careful with this. Okay? So, kung kaninong Cancer man itong nakuha nating energy, I hope na nakatulong ito sa ng malaki. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.